What is up guys? Welcome back. For today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba masasolusyonan ang mga ganitong klaseng problema sa GCash. As you can see, mabasa dito, your account is already registered to another phone. Kailangan mo nang ma-unregister ang phone na iyon para ma-register ang phone na ito. So paano ma-unregister ang phone na iyon kung nasira na or nawala na? Ma-open pa ba yung GCash account mo? Yes, may paraan pa po para ma-open yung GCash account nyo kahit sira na or nawala na yung dating phone nyo kung saan naka-registered ang inyong GCash account. For your information, meron na po tayong uploaded videos kung saan itinuro ko po sa inyo yung paraan na yon. Doon po kasi sa procedure na yon, merong form na kailangan yung fill upan kung saan ilalagay nyo yung name, number, and email address na nakalink doon sa GCash account nyo. Ngayon ang problema, paano naman kung nakalimutan na yung email address na nakalink doon sa GCash account nyo? May other way pa ba para muli nyong ma-open yung GCash account nyo? Yes, meron pa. And for today's video, ituturo ko sa inyo yung paraan na yon. But before we continue this tutorial, kung bago pa lang sa yung channel, hiniling ko po ang inyong mga kamay para subscribe ang channel na ito and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga panibawang videos na upload. And without further ado, let's get started. So ngayon guys, as you can see, nandito kayo sa aking home screen. Ngayon, una lang natin gagawin is pupunta tayo sa Chrome or any browser na available sa inyong mga phone. Then, search lang natin yung GCash Help Center. Yan, then go natin. Then ito, pindutin natin yung pinakauna, GCash Help Center. Then punta tayo sa your account. Then ngayon makikita natin yung chat with Gigi, pindutin natin yan. Then dito, then sabi niya, good morning, I'm Gigi, your GCash virtual assistant. Please select one of the options below or type your question to get us started. So, ngayon, message lang natin yung phone registration. After none, click natin tong I'm getting the prompt. You already have a registered phone. Then, meron tayong form na kailangan fill upan dito. Click na natin yung show form. Then dito, kailangan nating ilagay yung registered name natin, yung GCash number natin, tsaka yung registered email address. Ngayon, paano kung nakalimutan na ninyo ang inyong email address? Ilagay lang natin kung ano mang email address na active sa atin. Then ngayon, after nating ma-fill upan yung form, send na natin. Then return to chat. Ngayon, tatanungin tayo, thanks Raymart, do you know the model and brand of your phone? Then yes natin. Then, lagay lang natin yung brand ng phone kung saan registered yung ating GCash account. Then dito, click natin yung I want to register this phone. Then tatanungin tayo, were you able to unregister your previous phone? Then click natin tong no, I can't log in my registered phone. Then dito, please have the following ready. So, valid ID used to register with GCash and yung selfie with your valid ID. So, tatanungin tayo, do you have them ready? So, click natin tong yes. Then dito, magre-response si Gigi. Thank you for providing all the necessary details. Please wait a moment while I connect you to an agent who will assist you further. Our goal is to get back to you in an hour. So dito, may sinasabi dito, in the meantime, please upload the following. So need natin i-upload yung valid ID natin na ginamit natin para ma-fully verified yung GCash account natin and yung selfie with our valid ID. So click lang natin tong ito. Yan. Click lang natin yan. Then media picker. Then upload lang natin yung ID natin tsaka yung selfie with our valid ID. So ngayon after nating ma-upload yung valid ID natin tsaka yung selfie with our valid ID, hintayin lang natin yung response ni Gigi or ni GCash through email. So check natin yung email natin kung magre-response si GCash. So yun, after few minutes, nag-reply na si GCash through email. And ang sabi, hi Raymart, thank you for reaching out to GCash support. I appreciate you for reporting this concern. The reported concern will be escalated to the appropriate department for thorough investigation and resolution. Please be assured that you will receive updates on this matter within 24 to 48 hours via email. Thank you for your understanding. Regards, GCash support. So ngayon, hintay lang natin yung update ni GCash
with regard to our concern. So ngayon guys, i-update ulit tayo ni GCash kung saan i-confirm niya kung tama ba yung mga nilagay nating information doon sa form. Since naglagay tayo ng ibang email address sa form na yon kasi nakalimutan na natin yung email address na nakalink doon sa GCash account natin, sasabihin ngayon ni GCash na ganito: upon checking the email address that you provided did not match our record. For us to further proceed, kindly provide the correct email address associated with your GCash account. So ngayon, hinihingi talaga ni GCash yung correct email address na nilink natin doon sa GCash account natin. So ngayon, paano natin maibibigay kung nakalimutan na talaga natin? Ngayon, i-provide lang natin lahat ng email address na meron tayo sa ating mga phone. Then i-reply din natin sa mismong email na yon na nakalimutan na talaga natin yung email address na nakalink doon sa GCash account para ma-inform ngayon si GCash. As long as nakapag-provide kayo ng picture ng inyong valid ID tsaka yung selfie with your valid ID, mabe-verify na ng GCash na kayo talaga yung may-ari ng account na yon. At hindi big deal na makalimutan nyo yung email address na nakalink sa inyong GCash account. So malaki pa rin ang posibilidad na ma-open nyo ulit yung GCash account nyo. And hanggang dito na lang video na ito. Sana nakatulong and have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.